Education. Siya po ang head din ng Committee on Basic Education sa Senado. Mr. SP, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Umaga sa ating mga tagapakinig at mga televiewers natin. Opo, what came to mind after nung mangyari po ang Zamboanga incident? Anong pumasok sa isip ninyo, Mr. Senate President? Ano bang mga panukala para maiwasan na po ito? Nakadalawa na, strike 2 na po tayo eh. Alvin, una-una nakikiramay ako sa mga pamilyang naapektuhan nitong trahedya sa Zamboanga. At nakakalungkot na nangyari ito sa ating mga paaralan. Ang unang-unang pumasok sa aking isip ay ang mga estudyanteng Pilipino, hindi naman ganito. Ang mga mag-aaral na Pilipino ay hindi mga ganitong violenteng mag-aaral. Kaya nakikita ko sa aking mga pag-aaral, pananaliksik, may mga nakaka-impluwensya sa mga mag-aaral natin na nagkakaroon sila ng ganitong hindi magandang ideya. Opo. Kaya isa sa mga nakikita naming dapat pag-aralan ng masusi ay yung impluwensya ng social media, impluwensya ng internet, at impluwensya na rin ng mga tinatawag nating violent games. Dahil ngayon, ito nakikita ko, Alvin, sa mga pamangkin ko, yung mga violent games, nakaka-addict eh. Laro sila ng laro at ang nakakatakot dito, hindi natin alam kung sino yung kanilang kalaro. So in At terms pangalawa, of- yung mga, yung pangalawa, Alvin, yung Sige po. yung mga baril at mga armas. Doon sa Tacloban, ganun rin nangyari. No? Kinuha yung baril ng kanyang tita. Dito, ganun rin na nangyari. Kinuha yung baril ng kanyang tatay. Opo. Kaya yung pagtago, pag-handle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas. Unahin natin muna dun sa estudyante. Ano bang magandang policy or legislation ang pwede nating maipasa o ililimitahan ba yung access ng mga bata sa social media or paano ba? Kailangan ba ng Senado dito, ng Kongreso? Alvin, meron dito sa nangyari sa Zamboanga, nagpakamatay rin yung bumarel. Opo. So nakikita natin na merong mental health issues. At meron na tayong batas, yung Basic Education Mental Health. At ito ay dapat palawakin na yung pagpapatupad nito, yung implementasyon. Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin school counselor associate ang tawag Opo. natin. So ito ay pinapatupad na, kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas para mahikayat natin. Pangalawa, isang batas na dapat revisitahin ay yung pagtatago at pagmamay-ari ng baril. Dapat maging na tayo dito, maging maalam dahil yung mga insidente ng pamamaril, dulot to ng kapabayaan sa pagtatago ng baril eh. At hindi naman pinagbabawal sa atin dahil nga yan rin na isang uring protection, pero dapat maging responsable tayo sa pagtatago ng baril. Hindi natin pwedeng nabalitaan ko sa balita, iniwan lang sa sasakyan. Hindi pwedeng ganyan dahil nga sa mga ganitong impluwensya ay pwede nilang kunin na lang at gumawa ng ganitong hindi maganda. At pangatlo, yung social media. No? Ako, nakikita ko na isa sa mga, ako personally, no? Hindi ako sang-ayon na ang social media ay pwedeng ipakita sa mga bata. Kaya meron nga akong final na bill na i-ban ang social media sa mga 16 years old and pababa. So anong usad nun? Nausad ba? Mag-i-sponsor na siya next week dahil nga sa mga ganitong pangyayari ay i-sponsor na siya next week, magkakaroon ng debate. Maganda yan, Alvin. Pagdebatihan na lang natin, tignan natin yung kagandahan, tignan natin yung hindi, kung meron mang issues. So pag-usapan natin para marinig natin on the floor kung ano yung mga nakaka-impluwensya sa ating mga kabataan. Opo. So yung nag-agree po kayo sa
sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, may panawagan siya sa Kongreso eh. And the Senate is part of Congress, ano po? Yes, Yung tungkol sa Robin Padilla Law, na amyendahan daw po natin. Although wala naman talagang Robin Padilla Law, siya lang yung naging resource person doon nung tinalakay po yun. Pero do you agree with him na kailangan nga amyendahan yon? Yung batas na yon, no, ay dapat tignan at tignan rin yung batas na may kaugnayan sa mga baril. Dahil nga dito sa Tacloban at sa Zamboanga incident, ang nangyari dito, yung baril ay yung baril legal, no? Yes. Legal yung baril, nakarehistro, walang problema, ang gamit ng mga enforcers natin, pero nakakalat o hindi na sa safe place. Yeah. So, dapat rebisitahin rin yun. Kung ikaw ay isang gun owner, dapat responsible ka sa pagtatago at pag-handle ng baril. Hindi mo pwedeng ikalat-kalat to. So, titignan rin natin yung angulo na yun. Wala naman tayong inaakusa ngayon, no? Ang sinasabi lang natin, i-revisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon. Opo, kasi na may access po yung bata eh. Bagamat nandun naman, nakatago naman, I suppose, may compartment, pero nakuha nung bata eh. Correct. So, kung nakuha ng bata, ibig sabihin hindi nakatago yun. Exactly. So, kung nakatago man, hindi maayos yung pagtago. So, ang punto dito, pag ikaw ay may baril, dapat responsible mo na itago yan na mabuti at isiguraduhin na hindi madaling kunin yan ng bata o kahit sino man. Dahil nga kung meron silang masamang intensyon, magagamit yung baril mo. At ano yan? Magiging liability mo yan. Ne, pero under the current law, Mr. Senate President, yan ba ay hindi, walang parusa ba yan? O may parusa ka doon sa negligence part kasi dapat sinisecure mo yan? Yan ay meron ring parusa, pero ang gagawin ho natin ay mas mahigpit pa. At itong mga gun laws natin matagal na eh. No? Matagal nang hindi nare-revisita to dahil ganitong insidente ay hindi naman nangyayari ito sa mga huling pagkakataon. At kaya ito ay isang bagay na titignan din natin. Itong insidente na ito, Alvin, maraming dapat tignan. No? Yung ating mental health professionals, guidance counselors, yung impluensya. Sabi ko nga, hindi naman normal sa batang Pilipino na gumagawa ng ganito. Kaya tingnan din natin yung nakaka-impluensya. At of course, yung access sa firearms. Ang masama dyan, Mr. Senate President, ang sabi ng iba, it's just a matter of time before the next incident happens. Kasi ang daming bata talaga na hooked dyan sa Roblox na yan at sa iba pang violent video games, Mr. Senate President. Sang-ayon ako, i-ban yan eh. Kaya marami ng pag-aaral. Hindi na nga yan din yung debate sa ibang bansa. No? Dahil settled na itong mga games na ito, nakaka-impluensya to at nakaka-addict. Meron nga isang case sa Amerika kung saan natalo ang Facebook dahil napatunayan na nakaka-addict to sa bata. At ang bata ay, hindi pa develop yung kanyang pag-iisip. Kaya kung naa-addict siya sa ganitong impluensya, iba't iba yung pumapasok sa kanyang isipan. And how do we do that? Yung sinasabi mong banning, kaya na bang gawin ng executive yan? Are you encouraging the executive? Kailangan ng batas yan. Kailangan ng batas. No? Kaya kasi kailangan yan ng penalties at iba pa. So, yan ang pagdidebatihan na namin next week. No? I-sponsor na yan next week on the floor at pagdidebatihan na. Okay, may 3 minutes tayo na iwan, Mr. Senate President. Sa other matters po tayo. May mga bago ba sa impeachment natin at sa mga trabaho ng Senado na sasabak na sa budget hearing? May mga changes ba na dapat malaman ng publiko? Well, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ngayon yung pagpapalit ng oras. 2 araw ho kami walang impeachment dahil masama yung panahon eh. Oh. At, so isa sa mga seryosong pinag-uusapan yun, yung pagpalit ng oras. Gagawing umaga yung session at sa hapon yung impeachment para pag nag-umpisa ay tuloy-tuloy na. Ngayon kasi ang impeachment napuputol sa lunch break, napuputol din pagdating ng session. At para mabigyan ng mas mahabang oras ay seryosong pinag-aaralan ngayon na baliktarin yung
oras. So ikaw mismo as Senate President, pabor ka dyan, sir? Pabor ako. Alvin, pabor ako. At kinukonsulta natin yung ibang mga membro natin para makuha yung kanilang mga opinion. Pero ang importante ngayon, matapos ka agad no? Para makabalik tayo sa legislation. At dahil ikaw ay isang napaka-workaholic na senador, okay lang sa'yo Lunes hanggang Sabado raw may impeachment trial. Mahirapan dahil meron tayong budget. So, ang budget natin, Thursday, Friday, baka nga Saturday, meron pa. So, mahirapan kung gagawin ganong kahabang impeachment dahil ang budget, umaga hanggang hapon rin. Minsan, ginagabi pa kami. No? At kailangan matapos yan. Alam mo naman yan, Alvin, na may time element rin ang budget. Hindi pwedeng lumampas yan ng bagong taon dahil magkakaroon tayo ng problema. Okay, one more. Siyempre natin palalagpasin yung usapin sa energy. Nakasali din po kayo, Mr. Senate President. Ang tanong ng madlang people, ano na po ang balita? Matatanggal na ba ang system loss? Kasi mukhang mabagal. July pa sinabi yan. Mag-isang buwan na. Actually, today, meron isang hearing pa ulit. Admittedly, complicated itong pagtanggal. No? Matatanggal siya. No, binilang ko kahapon yung batas na i-final, 11 ng batas ang final para tanggalin ang system loss. 11 sa Senado, so almost majority na. At so in terms of concept, talagang tatanggalin siya, no? But siyempre maraming mga detalye yan, like for example, sino ang magbabayad, gaano kalaki ang babayaran, ito ba makakaapekto sa serbisyo ng ating mga distribution utilities. So ito yung mga detalyeng pinag-uusapan. Pero in terms of direction, doon na papunta. Tatanggalin ang system loss. Tatanggalin po ang technical and non-technical. Sigurado ako non-technical tatanggalin yan. In technical, tinitignan pa kung paano ayusin yan. Pero ang pinakamaganda, tanggalin na rin ang non-technical. Pero alam ko mas komplikado technical. Ang technical, dahil alam ko komplikado ang technical dahil may engineering concept yan. Pero pagdating naman sa buong system loss, ang pinakamalaki, almost 80% ay non-technical. No? So, matatanggal na yung 80%, pinag-aaralan na lang ngayon paano matanggal rin yung 20%. Kasi ang kaba po ng iba, na parang narinig ko yung mga taga-Meralco nung nasa inyo dyan sa Senate hearing, sabi niya pag gagawa natin ng paraan para mapaliit yung technical, gagastos din sila, babawiin din po sa atin. Pero ang gastos naman nila, kumbaga, uunahin muna nilang gumastos at i-spread out naman niyan pag ipapasa sa consumer. Ganun naman ang negosyo ng kuryente. Mauna sila gumastos tapos ipapasa sa consumer. Opo. Hindi pwedeng tayo muna gagastos tapos sila makikinabang. So, ganun talaga ang negosyo ng kuryente na una silang gagastos. Pag gumastos sila, bababa yung presyo ng kuryente, tapos tayo namang magbabayad over a longer period doon sa gagastos. Yung bottom line lang naman yan, Mr. Senate President, ang gusto lang naman ng tao, mabawasan po ang singil. Yun lang yun. Yes, Ganun lang kasimple. Yan talaga. Tsaka yung konsepto na tayo nagbabayad ng nakaw, tsaka tayo nagbabayad ng mga in losses, no? Yung kasama sa negosyo, hindi mabenta no sa mga consumers natin dahil nga nakaw ng iba tayo nagbabayad. Kaya lang syempre yung time yung tanong. So kailan nga? Yeah, pero today no merong isang hearing, in fact 10 o'clock 'yun. So yan ay isa sa mga bagay na pina-priority natin. Actually every week may hearing para ma-sponsor. At yan rin yung dahilan kung bakit, to be honest about it, kaya once a week lang yung hearing because of the impeachment. No? Yan yung resulta dahil nga Monday to Wednesday may impeachment na, hindi nakakapag-hearing yung mga committee. So minamanage namin yan ng mabuti. Sige. Hanggang dyan muna, Mr. Senate President. At maraming salamat, Alvin. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka si Senate President Sherwin Gatchalian. Ay teka muna sa mga kapamilya po natin mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Maaari pong tumawag sa numero ng National Center for Mental Health 1553 or